Narito na ang wakas ng mundo. Nagkumpulan ang mga zombie sa lokasyon ni Hanyena. Kurg! Kuaarg! Nakaupo pa rin si Choi Soo-jin sa ibabaw ni Hanyena habang kalmadong nagsasalita. Oh, tama pala. At tungkol sa iyong tanga, duwag na kapatid na lalaki, sabihin ko ba sa'yo kung ano ang nangyari sa kanya? Kung patay siya o buhay, hindi ka ba curious? Nagsimulang pawisan si Hanyena habang tinitigan si Choi Soo-jin. Ilang araw na ang nakalilipas. Sa gusali ng apartment ni Hanyena. Nagsimulang ikwento ni Choi Soo-jin ang kanyang kwento. Ang iyong biological na ama, Han Sang-cheol. Mula sa simula, ang dahilan kung bakit naghiwalay si Han Sang-cheol sa iyong biological na ina ay dahil sa kanyang pangangaliwa sa akin. Kahit na nagpakasal ulit ako sa kanya, nagpatuloy akong mangangaliwa sa ibang mga lalaki, at ang iyong ama ay bahagyang aware nito. Isang araw, sinabi niya sa akin ang kanyang intensyon na mag-divorce. Mukhang masinop na nagpaplano ang iyong ama na nangungolekta ng ebidensya ng aking pagtataksil. Pero sinubukan kong pigilan ang divorce sa pamamagitan ng paggamit ng mga kahinaan ng iyong ama laban sa kanya. Pagpapatuloy ni Choi Soo-jin, sinabi niyang magfa-file siya ng divorce sa huli. Magkano ba ang halaga ng kanyang mga ari-arian? Hindi niya magagawa ang divorce. Haha! Sumagot si Park Do-hayon, hindi, Fluff, magkano ba ang halaga ng mga ari-arian ng tanga na yon? Sumagot si Choi Soo-jin, 100 bilyong won. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo habang nagsasalita. Nabigla si Park Do-hayon, ang kanyang panga ay nakabuka. 100 bilyong won? Posible bang kumita ng ganoon kalaki ang isang doktor? Si Park Do-hayon, edad 41, negosyante. Kasintahan ni Choi Soo-jin. Sinabi ni Choi Soo-jin, syempre, hindi 100 bilyong won sa cash. Karamihan ay lupa. Ang kanyang biyenan ay isang real estate magnate na dating nagpapaupa ng lupa sa mga magsasakang kasama. May-ari rin siya ng ilang gusali sa Gangnam, kaya sa kasalukuyang halaga sa merkado, lahat ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 bilyong won. Sinabi ni Park Do-hayon, Fluff, sabihan mo siyang mag-divorce kaagad at hatiin ang mga ari-arian. Kung magdi-divorce kayo, hindi ba't makakakuha ka ng malaking bahagi ng mga ari-arian? Sumagot si Choi Soo-jin, sinuri ko ito. Hindi ako makakakuha ng marami, mas kaunti kaysa sa inaakala mo. Mula sa kanyang pananaw, mga ari-ari ang nakuha bago ang pagpapakasal, kaya sa prinsipyo, hindi sila saklaw ng paghahati. Sa totoo lang, hindi ko masisigurado kahit ilang bilyong won. Pagpapatuloy niya, nakakakuha lang ako ng karapatan sa mana kung mamatay ang tanga na yon bago ang divorce. Pero habang buhay ang kanyang biological na anak na babae, si Hanyena, hindi ko maaaring makuha ang lahat. Sa totoo lang, para makuha ko ang lahat ng kanyang mga ari-arian, dapat mamatay pareho siya at ang kanyang biological na anak na babae, si Hanyena. Nagsimulang pawisan si Park Do-hayon sa gulat. Pero mukhang naghahanda na siya para sa divorce ngayon. Ano ang gagawin mo? Tumawa si Choi Soo-jin. Ha ha ha. Hindi niya magagawa ang divorce. Kinausap ko ang isang abogadong kilala ko. Kung maisasangkot siya sa mga issue tulad ng illegal funds o nominee accounts, maaaring mawala ng lubusan ang kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, may mahigpit na hawak ako sa kanyang mga kahinaan. Lumapit siya. Opa. Gusto kong makuha ang lahat ng kanyang mga ari-arian, alam mo. Gumawa tayo ng plano sama-sama. Isang paraan para mawala pareho siya at si Hanyena. At sa unang araw na sumiklab ang zombie apocalypse ni, biglang itinulak ni Hanyena si Choi Soo-jin at sinabi, balik na bruha. Nagsisigaw si Choi Soo-jin. Ah! Ano? Balik na bruha? Gusto ba niyang mamatay? Sinunggaban siya ni Park Do-hayon at sinabi ng nerbyoso, honey, lasing na siya. Ngumisi si Choi Soo-jin. Ha, seryoso? Ha. Kamukha na niya ang kanyang blasted na ina, sabi ko sayo. Kahit ang bastos na paraan ng pagsasalita ay kamukha ng babaeng iyon. Ha ha ha, ano ang silbi ng pagiging magaling sa pag-aaral? Kung siya ay isang kumpletong basura na may lubos na bulok na pagkatao. Ha 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 ha. Kung aalis ka, magmadali ka at lumabas ka, ikaw na fluffing na bruha. Umalis si Hanyena sa apartment. Malamig na sinabi ni Choi Soo-jin, iyon ang mismong araw na umalis ka sa bahay. Pagkatapos kang palayasin sa bahay at pagpaguran sa kama kasama si Opa Uliti. Mahinang umungol siya. Ay!
Sumagot si Park Do-hayon, "Danne. Ang sarap." Hinigal si Choi Soo-jin, "Opa." Pagpapatuloy ng kanyang kwento, biglang pumasok ang iyong ama. Sumigaw si Han Sang-cheol, "Ano ba ang ginagawa ninyo? Kya. Lumabas kayo sa aking bahay ngayon." Ano ang mali sa kanya? Pagpapatuloy ni Choi Soo-jin at nagkagulo sa pagitan ni Han Sang-cheol at ako. "Sinabi ko sa'yo, mag-file ka ng divorce kung gusto mo. Ililibing kita rin." Naggangalit si Han Sang-cheol, "Ikaw na balik na bruha. CJ. Walang kaibahan kung magdi-divorce kami ngayon o hindi." Naghamak si Choi Soo-jin. "Ano?" Kalmadong sinabi ni Han Sang-cheol, "Dahil kahit mamatay ako, walang isang kusing ng aking mga ari-arian ang mapupunta sa'yo." Ngumisi si Choi Soo-jin. "Ile. Kami ay legal na kasal pa, alam mo. Hindi mo ba alam na kung mamatay ka, ako rin ay may karapatan sa mana?" Sumagot si Han Sang-cheol, "Naghanda ako ng maaga para sa gayong kaso. Para ang lahat ng aking mga ari-arian ay mapunta kay Yena." Nagtigil si Choi Soo-jin. Ano? Narealize niya ang katotohanan. Si Han Sang-cheol ay nagdisenyo na ng lahat para ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay mapunta kay Han Yena, kahit na isinasaalang-alang ang kanyang sariling kamatayan bilang isang variable. Bulong ni Choi Soo-jin, "Kapag namatay ka at namatay din si Han Yena. Nagsimulang pawisan si Han Sang-cheol. "Totoo bang makukuha ko ang lahat ng iyong mga ari-arian?" Si Han Sang-cheol, "Ikaw na balik na bruha." Biglang nagtigil sa gulat si Choi Soo-jin. Nakatayo si Park Do-hayon sa likuran ni Han Sang-cheol, may hawak na kutsilyo. Tumulo ang dugo sa likuran ni Han Sang-cheol. Kya. Sinabi ni Choi Soo-jin, isang hindi inaasahan, bigla ang sitwasyon, pero sa huli, pinatay ni Park Do-hayon ang iyong ama. Tumalikod siya kay Park Do-hayon, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ano ang ginagawa mo, opa? Bakit ngayon? Baliw ka ba?" Nerbyosong sumagot si Park Do-hayon, "Pipapatayin natin siya naman." Sumigaw si Choi Soo-jin, "Ito ay baliw. Paano mo siya sinaksak ng patay, ikaw na tanga?" Nagkasundo tayo na gawing mukhang natural ang pagkamatay nila ni Han Yena. Biglang umalingaw ang isang boses sa buong gusali. Ito ay isang anunsyo mula sa opisina ng pamamahala. Isang malubhang emergency ang naganap sa loob ng complex. Mangyaring huwag lumabas at manatili sa loob. Ulitin namin, nagtigil si Choi Soo-jin. "Emergency." Nagbulong siya sa kanyang sarili habang nagkakaroon ng kamalayan. At sa sandaling iyon nagsimula ang zombie apocalypse. Nanginginig ang kanyang boses. "Ako ay natatakot, opa. Ano ang gagawin natin? Dapat ba nating kunin ang sasakyan at umalis sa Seoul ngayon na?" Nagniningning ang mga mata ni Park Do-hayon. Pero hindi ba ito talaga ang perpektong timing? Maraming mga kamatayan ang nangyayari sa apartment complex na ito ngayon. Hindi ba posibleng gawing mukhang aksidente yon? Dahil may mga bangkang nakakalat na, kung itatapon natin ang kanyang bangkay sa bintana, maaari nating gawing mukhang pinatay siya ng mga walang bilang na mamamatay tao. Nag-alinlangan si Choi Soo-jin. Ang bansa ay nasa emergency ngayon. Ano ang silbi ng mga ari-arian o ano paman? Dapat iligtas natin ang ating sarili muna. Nagbulong si Park Do-hayon, sino ang makakaalam? Sa huli, kapag kumalma na ang sitwasyon, sinikip ni Choi Soo-jin ang kanyang mga ngipin. "Kaya unahin nating itapon ang bangkay ng lalaking iyon sa bintana at magmadaling maghanda para tumakas." Bumalik sa kasalukuyan, mahinang tumawa si Choi Soo-jin. "Well, iyon ang nangyari. Darn it, habang pinag-isipan ko ito, mas lalo itong nakakatawa. Hahaha. Ang iyong biological na ina ay iniwan ka at tumakbo papuntang Amerika. Ang iyong tanga na biological na ama ay lubos na namanipulate ko pagkatapos na magpakasal ulit sa akin. Hindi siya makapag-divorce dahil hawak ko ang kanyang mga kahinaan. Sa huli siya ay trahedyang pinatay ni Park Do-hayon, ang aking kasintahan. Ang ating Yena Lee. Isang ulila, yan. Oh, kawawa naman. Ang ating walang magulang na Yena. Kaya hahaha." Pinahigpitan niya ang kanyang hawak sa leeg ni Han Yena. "Ngayon mamatay ka na lang." Nagsimulang umagho si Han Yena. "Kyuk." Bulong ni Choi Soo-jin, "Pagkatapos na patayin kita, sino ang makakaalam? Baka bumalik ang kapayapaan sa mundong ito." Mahinang nagsikap si Han Yena. "Kyuk.
Pagpapatuloy ni Choi Soo-jin, kung magyayari yon, ang halaga ng lupain sa gangnam na pag-aari ng iyong ama ay tataas ng husto ulit, tama. Kung mamatay ka rin, ang lahat ng lupain iyon ay magiging akin. Biglang hinugot ni Hanyena ang kutsilyong ibinigay ni Kang Haksyol. Sumigaw si Park Do-hayon, "Honey, mag-ingat." Nagulat si Choi Soo-jin nang si Hanyena ay sumugat sa kanyang braso. Kya. Darn it. Naggangalit si Park Do-hayon, "Ikaw na balik na bruha." Pinigilan ni Hanyena ang kutsilyo sa parehong kamay. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang nagbabala, "Huwag kayong lumapit pa. O papatayin ko kayo. Huwag kayong lumapit sa akin." Madilim na tumawa si Park Do-hayon. "Ha Fudge, seryoso? Ikaw na blasted na bruha." Sinipa niya si Hanyena. "Kof. Ikaw na maruming, bulok na bruha. Gusto mo bang mamatay, ikaw na miserable na bruha?" Inapakan niya ang kanyang dibdib. Ngumisi siya. "Kahit namang mangmong ipagsigawan ang kutsilyong iyan, hindi ka aabot sa akin, alam mo." Sa malapit, si Choi Soo-jin ay umungol tulad ng isang natatakot na bata. Forsaken hell. Dugo ako eh. Dugo ako. Patayin mo ang bruha na iyan, opa. Sinigawan ni Park Do-hayon, "Ano ang sinabi mo? Nasaan ang kanyang kutsilyo?" "Fudge ako," biglang nabasag ang mga shutter. Lumukso ang isang zombie at sinunggaban ang ulo ni Park Do-hayon. "Ha? Ikaw 40 nakuha." Sumigaw si Choi Soo-jin, "Oo pa. You've uwaag. Kwaa." Umalinggaw ang isang nakakasulasok na tunog ng pagpuputok habang tumalsik ang likido sa dingding. Kya. Park Do-hayon, opa. Tumakas sina Hanyena at Choi Soo-jin habang nagsisiksikan ang mga zombie sa kanilang likuran. Kraag. Haha. Sumabog sila palabas ng estasyon. Nakarating si Hanyena sa pinto at nagtigil. "Blast it! Nakakandado." Patuloy siyang tumakbo, pinilit ang kanyang sarili at umakyat sa bubong. Bahagyang nakabangon siya. "Kailangan kong tumakbo." Tumayo siya, tumalon sa bakod, at bumagsak ng mabuti sa sahig. Kya. Sa kanyang likuran, hiningal si Choi Soo-jin. "Ito ay baliw." Tumalikod siya at nakita ang mga zombie na lumalapit. Kraag. Fudge. Tumalon siya, bumagsak ng malakas sa sahig. Kya. Tumayo siya at nakita si Hanyena na tumatakbo sa unahan. Kailangan kong magtago." Hinabol niya siya, humihingal. "Hahay. Ang sakit ng aking mga binti." Biglang sinunggaban ni Choi Soo-jin si Hanyena mula sa likuran, bumagsak siya. Umupo si Hanyena at nagtigil. May isang batang nakatayo sa harap niya. Bumalik ang kanyang mga alaala. Isang maliit na batang babae na tumatakbo patungo sa gate, hinahabol ng isang zombie. Si Hanyena na sumugod, itinaas ang kutsilyo. Isa pang zombie na tinumba ang batang babae sa sahig. Ang batang nakahiga nang hindi gumagalaw. Bumalik sa kasalukuyan, tiniklop ng batang babae ang kanyang ulo at umungol, Tinitigan nila ang isa't isa ng tahimik. Ang maliit na batang zombie ay umungol kay Hanyena. Ikiniling niya ang ulo niya, nag-isip, pagkatapos ay umungol ulit. Habang tinititigan niya ng mabuti si Hanyena, ang kanyang bibig ay kumikot ng kakaiba, nagsimulang pawisan si Hanyena at nakatigil siya sa lugar. Tahimik silang nagtitigan. Bigla, ikiniling ng maliit na batang zombie ang kanyang ulo at tumingin sa likod ni Hanyena. Si Choi Soo-jin, na nakatayo doon, ay pinawisan ng malamig at lumingon ng nalilito. Pagkatapos, nang walang babala, tumakbo ng diretsyo ang maliit na batang zombie patungo kay Choi Soo-jin. Kya! Sumigaw si Choi Soo-jin sa gulat. Kraa! Ano ito? Lumiko siya at tumakbo, sumisigaw, Kya! Huwag kang lumapit. Hinabol ng maliit na batang zombie si Choi Soo-jin, umuungol. Kraa! Nakatitig si Hanyena, natulala. Hindi niya ako inatake. Bigla, isa pang zombie ang tumakbo papunta kay Hanyena. Kraa!
Isa pang zombie ang sumunod sa likod nito, humihinal habang tumatakbo. Hinabol nila nang walang humpay si Hanyena. Kraa! Tumakbo si Hanyena nang mabilis hanggat kaya niya. Huff-huff. May matinding sakit na tumagos sa kanyang bukong-bukong. Hindi ko na kayang tumakbo ng mas mabilis. Nadapa siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Umuungol siya, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Isang electric scooter. Patuloy na tumatakbo ang mga zombie papunta sa kanya. Kraa! Bumangon siya, hinawakan ng electric scooter at tahimik na nanalangin. Pakiusap na may natitira pang kahit konting baterya. Binuksan niya ito. Nag-flicker ang display pagkatapos ay umilaw. 2 bar ng baterya. Umuungol ang mga zombie. Kraa! Tumalon si Hanyena sa scooter at umalis. Sinubukan ng isang zombie na hawakan ang kanyang makinis, malambot na buhok, ngunit nawalan ng balanse at nadapa. Kraa! Cake! Lumingon si Hanyena, pinagpapawisan, pagkatapos ay bumilis. Ilang sandali pagkatapos, biglang bumagal ang scooter pagkatapos ay huminto. Naubos na ang baterya. Nakatigil siya at tinitigan ang screen. Wala nang natitirang bar. Hindi. Naubos na agad ang baterya. Bumaba siya sa scooter at mahinang lumakad pasulong. Saan ba ako? Natakot akong tumakbo kaya hindi ko na alam ang daan. Bigla, maraming zombie ang lumabas mula sa isang kalapit na eskinita. Kraa! Napatingala si Hanyena sa gulat. Lumiko siya at tumakbo ulit. Mabaliw na talaga ako seryoso. Kraa! Pinilit niyang kumilos ng mas mabilis. Huff-huff. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Hindi ako pwedeng mamatay ng sumabog ang sakit sa kanyang bukong-bukong. Kraa! Isang zombie ang tumumba sa kanya sa lupa. Kaa! Desperadong nagpumigla si Hanyena, itinulak ang dibdib nito para malayo ang panga nito. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang malabong nag-isip kaya pala. Ito na ang dulo. Ipinasara niya ang kanyang mga mata. Jungminjun. Bigla nawala ang presyon. Itinaas sa hangin ang zombie. Hinawakan ito ni Song Jae-hoo na parang maliit na bata at ibinagsak sa lupa ng may brutal na lakas. Bumangon si Hanyena at tinitigan siya. Napansin niya ang pulsera sa pulso ni Song Jae-hoo. Isa pang zombie ang sumugod. Kraa! Tumayo si Song Jae-hoo sa harap niya. Magtago ka sa likod ko. Nagmadaling pumunta sa likod niya si Hanyena. Ilang sandali pagkatapos. Sa loob ng taguan ni Song Jae-hoo. Nakahiga si Hanyena na nakabaluktot sa kama, mahigpit na nakabalot sa kumot. Sinipsip niya ang hangin. Amoy air freshener. Parang sa bahay ni Jungminjun. Biglang tiningnan niya si Song Jae-hoo, nagulat at nalilito. Ano? Tanong niya. Hindi ka tumakbo? Itinaas niya ang kumot ng mas mataas, nagtatago. Inilapag ni Song Jae-hoo ang isang medical kit sa tabi ng kama. Tumibok ng mabilis ang puso ni Hanyena. Ano ito? Ano ang balak mong gawin sa akin? Ilipat ang kumot, sabi ni Song Jae-hoo ng kalmado. Nakalabas ang kanyang mga paa. Sumigaw siya. Kung hahawakan mo man lang ang isang hibla ng buhok ko. Hindi ko hahayaang pinutol ni Song Jae-hoo. Parang na-stretch ang ligament mo. Dapat mong lagyan ng yelo. At kailangan mo rin ng pahinga. Dahan-dahang inilapag ni Song Jae-hoo ang isang ice pack sa bukong-bukong ni Hanyena. Nagpatigas si Hanyena sa gulat at tiningnan siya. Nagsalita ulit si Song Jae-hoo. Bakit? Bakit mo ako sinagip? Sinakmal ni Hanyena ang kumot. Nung huli, inihagis mo ako sa isang kwarto na may mga infected. At pinahirapan mo ako. Tumugon si Song Jae-hoo ng kalmado, kahit na ako ay isang nakatakas na preso sa death row. Hindi ako basta-basta pumapatay ng kahit sino. Kailangan mong maging medyo marumi pa. Biglang sabi ni Hanyena. Nainis, sinigawan niya, maging marumi? Ano ang ibig sabihin niyan? Alam ko na, pare-pareho lang ang mga lalaki. Manyakis ka. May isang tao lang sa mundong ito ang pinapayagang marumihan ako, at iyon ay, Laisireraye, nagtapos ang kanyang boses sa nahihiyang pagmumura. Tinitigan siya ni Song Jae-hoo, nalilito.
Sa pagtingin ko sa iyo, sabi niya ng dahan-dahan, mukhang napakaprotektadong, parang prinsesa ang buhay mo. Sinabi ko na sa iyo nung huli. Tungkol sa kailangan mong gawin para mabuhay. Tiningnan niya ang bukong-bukong niya. Sa totoo lang, sa ganyang paa, mahirap kang kumilos agad. Kaya kailangan mong magpahinga dito ng ilang araw at gumaling. Ha? Exclaimed ni Hanyena. Hindi pwede. Nagkakagulo ngayon ang shelter. Kailangan kong hanapin ang kaibigan ko. Sabi ni Song Jae-hoo. Ang mga taong iyon kanina Kung talagang gusto mong pumunta, hindi kita pipigilan. Pero kung kikilos ka ng may ganyang paa, maaatake ka agad ng mga zombie. Kung talagang gusto mong malaman ang nangyayari, pupunta ako doon, titingnan, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang kalagayan. May mga gulo-gulo akong kailangang hanapin kahit papaano. Tumayo siya. Nagmukmok si Hanyena. Kanina lang, sinubukan mong patayin ang mga kaibigan ko Paano kita pagkakatiwalaan? Nagbago na ang target ngayon, sagot ni Song Jae-hoo. Kahit papaano, hahanapin ko sila at titingnan ang kalagayan. Kung hindi ako bumalik ng alas 6 ng hapon, ipagpalagay na patay na ako at mabuhay ka mag-isa. Kung hindi mo ako pagkakatiwalaan, pwede ka ring tumakbo ngayon. Naglagay ako ng pagkain sa ref. Kaya kung gutom ka, kumain ka ng kahit ano ang gusto mo. Nakaupo si Hanyena sa katahimikan, pinagpapawisan. Lumiko at lumabas si Song Jae-hoo sa kwarto. Ano ba talaga siya seryoso, sabi niya. Sa ibang lugar. Sa loob ng ibang gusali. Kya Kraa! Narinig ang mga sigaw ng mga zombie sa malayo. Nagmadaling gumalaw si Kang Hakcheol at Ha Do-haeon sa koridor, naghahanap ng ibang mga preso. Siguradong nasa palapag na ito sila, sabi ni Kang Hakcheol. Gaano karaming bala ang meron sila, sabi ni Ha Do-haeon. Parang dapat na maubos na ngayon. Bigla, huminto siya sa isang sulok. Maingat na sumilip, bulong niya sa kanyang sarili, nandyan na sila. Tinitigan niya ang isang kalapit na pinto. Walang imik Sa pagtingin sa pattern ng pagputok, mukhang isang tao lang Bawat segundo mahalaga. Kailangan kong itigil ito ng mabilis hanggat maaari. Sinipa niya ang pinto. Sa sandaling pumasok siya, nakatigil siya. Tinitigan siya ng kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang ingay ay nanggagaling sa isang Marshall Bluetooth speaker na inilapag sa sahig. Sa parehong oras, lumabas si Masangcheol mula sa gilid, itinuturo ang baril kay Ha Do-haeon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.